Morning guys, dito tayo ngayon update sa aming paikot at ito po yung makikita nyo dito sa aming paikot, mga tanim po ng mga kasamahan kong mga wailaw dito sa Taiwan. Yan po ay kinakain po nilang fresh yan, yung aloe vera. Hinahalo lang nila sa mga pagkain nila, direct po, wala pong luto-luto. Ito po mga talong na tanim nila. Ayan, ayan. Ay, ang talong po nila, oh, gaganda, ang daming bunga. Yan, yan po. Sa timba lang po yan. Kaya sa Pilipinas po ay pwede nyo po yan magaya. Taniman po, timba lang. Yan. At least nakakasave po sila sa mga gulay. Yan. Yan po mga native po na mga buyo o nganga. Yan po, mga tanim nila. Saka po yun, ito ay nganga pa din na tanim nila. Hinahalo din po nila yan sa mga pagkain nila pagluto. Saka yan mga pabango sa mga niluto, mga restaurant. Saka ito po yung mint na kinakain din nila po direct. At ito naman po, may tanim po siya dito sa likod na repolyo. Yan o, timba lang din po yan. Ay pwede nyo din yun magaya. Magbili na lang po kayo ng mga seeds sa mga mga agriculture supply. Meron po yan. Diyan po sila nakakabili. Eh dito po, mabibili na po yan sa mga 7-Eleven. At sa mga agri-supply, meron din yan. Yan. Kita mo, ilang months na lang ay ma-harvest na po yan. Yan o. Ayan o, malaki na o. Yan. Ayan. Tsaka po yan, oregano. Oregano po ang tanom nila. Tsaka yung sa dulo ay dahon ng Chinese kangkong. Tsaka yung oregano ay direct po din po yan nila kinakain. Kaya ang karamihan po sa mga kasamahan kong Vietnamese ay mga payat. Hindi po sila tabain. Hindi tulad po sa mga Pilipino na wala pili po sa kain, sila po ay ganyan po, mahilig po sila sa mga ornamental plants. Ayan po ay Chinese patsyong pichay. Yan, pichay. Tinatanim din nila. Dami po, may sibuyas din silang tanim mo. Tapos ito po ay dahon po ng kamote. Talbos ng kamote. Yan po, pinapabayaan na po. Patsyong pichay. Yan po, hindi po natin alam nito, pero ito po ay kinakain din nila po ng nahalo po nila sa pagkain, parang malunggay nila kung baga sa atin. Yan po ay mint ulit. At ito po ay nawala na dito ng mga pananim kasi po ay nirenovate na po. Ayan po, kataba po ng nila mga tanim. Ayan po, mga ornamental plants din yan. Lahat po yan. At ito po ay parang napabayaan na. Hindi masyado nalagaan, kaya ayun, medyo payat kasing kasama po nila ay nagsiuwian na, kaya hindi na masyado malagaan lahat. Ayan. Ayan. Saka ito din, sa tanim pa rin to ng mga kasamahan namin dito. Yan o. Dahon ng sibuyas. Natanim na nila sa may styrofoam, kaya pwede nyo yan magaya. Ay nabibili lang sila po ng native na sibuyas, tapos putulan lang po nila yung sa dulo, tapos parang ilibing lang nila na nakaudlot lang ang dulo sa lupa. Kaya sumunod na mga buwan ay sisibol na po yan, at yun na po ang kalabasan ng taba, di ba? Libre lang, at pwede ka na magtinula ng isda, makalibre ka na ng dahon sibuyas. Yan po. So ay kilala nyo yan. Ito ay natanim lang din yan. Nahalo ko yun sa litson sa Pilipinas. Ito po yung tanim namin na tanglad. Yan, libre ditong tanglad. Kahit sinong kumuha ay free po. Yan po mga another na tanim nila. Nganga pa din. Yung puno ng saging ay ginapas na po. Wala na po. Ito po, ibang tanim nila. Oregano, sa mint ulit, dahon sibuyas ulit, saka ito po ay pandan. May tanong din po sila dito na pandan.
Yan po ang hinalo nila din sa mga pabango nila sa mga lutuin. Saka another tanglad. Saka ito may puno po ng longgan dito pero po pinutol na. At ito po ay another na tanglad ulit na tanim ko rin dito. Saka ito may bakante po pero pangit pong lupa dito. Saka may sa ilalim po may daon sibuyas. At ito po ay puno ng malunggay. Tinanim ko po at ito ay nagsisibol na po ang sanga at sana po ay mabuhay. At magkaroon na kami ulit dito ng malunggay. Kasi malunggay dati na puno nito ay binunot ko dahil nilipat. At ito guys, tanim ako dito sa puno ng longgan ng dragon fruit. Malapit sa nabuhay na naman siya. Pero sa tingin ko guys ay ito, may nagsibol na pong dragon fruit. So, ay hindi ko po alam ito ay bunga ba or another stem. At ito guys, may sasabihin po ako sa inyo. Pag sa Pilipinas po ay hindi po kayo makapabunga po ng papaya, na tulad niyan lalaki siya kasi namumulaklak siya Pero nagkaroon siya ng bunga. Alam niyo yung diskarte para magkaroon siya ng bunga. Dami niya nang nagkaroon na siya ng bunga. Kahit lalaki siya. Ayan nagkaroon na siya ng bunga. Pero una to guys ay ganito siya, tumaas siya ng ganito kataas mula puno hanggang dito. Ay lalaki siya. Dito lang siya nagkaroon ng bunga nang may ginawa ako. Nagkaroon siya ng bunga. Tapos kabila nagkaroon din siya ng bunga. Pero lalaki talaga siya. Alam niyo ang gagawin niyo sa puno ng papaya. Ay ganyan ang gawin niyo po. Yan. Ito. At butasan niyo siya dito sa puno niya. Patagos sa kabilang kabilang katawan niya. Yan po. Tapos another po sa harap niya bilang i-cross niyo po. Butasan niyo rin po dito kabila. At saka tagos din po sa kabila. Parang i-crossan niyo siya. Kung wala po kayong mga plastic diyan na pwede magamit na pantusok or pwede po kawayan. Yan po ang kalabasan niya. Naging cross siya at mayroon pong pagitan na butas talaga na hindi na magkadugtong ang niya, na parang nahiwa siya, na process sa gitna. At yun po, sumunod po na araw ay nagkaroon na po siya ng bunga. Tulad niya lalaki siya pero nagkaroon siya ng bunga. Tuloy-tuloy na magkaroon na siya ng bunga kahit lalaki ang bulaklak niya. Ngayon pagdating sa taas, ang bulaklak niya po ay nag-iba na. Parang naging babae ng mga bulaklak niya. Maliban dito sa isa ito. Pero sa taas ng mga bulaklak niya ay parang naging babae na lahat. At ito din po ang ginawa ko sa isa kong papaya dito. Ganon din pong proseso na ginawa ko para magkaroon siya ng bunga. Ito siya ay hindi rin namunga noon. Ngayon ay namunga na siya. Ganon din po na proseso ang ginawa ko sa kanya. Hiniwa ko po siya, tinusukan ng kawayan, tagusan. Sa kabila dito ay hiniwa ko rin. Tapos ging cross po ng tusok. Yan po. Kita nyo pong cross na kawayan. Tagusan po yun, magkatabi pong kawayan sa loob, magkadikit. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Sumunod po na araw, yan na po, nagkaroon na po siya ng mga bunga. Ayan po, may bunga na siya. Di ba? Ganun pong sekreto. Parang nagkaroon na siya ng mga bunga. Sa kabila po may bunga na din. Tapos mga niya po, mga sumusunod po ng mga bulaklak na yun, naging babae na. Yan lahat. Pero noon una kong observe dito sa kanya, mula ng pagtubo niya hanggang ganito siya lumaki, hanggang dito ay hindi pa siya nagkaroon ng bunga. Ang lahat ng bulaklak niya ay lalaki. At hindi po nagkaroon ng bunga. Nang tinusok ko na po siya ng pakros ay nagkaroon na siya ng bunga. At ganyan na pong kalabasan. Mga next month siguro malalaki ng bunga niyan at makalibre na ng papaya dito. Ayan matangkad na siya. Mga hanggang balikat ko na siya. Ayan. Papaya
Nakalibre ka na ng papaya, tsaka katabi niya ay tanglad, kulang na lang manok. Di ba? Ayan pong technique guys, sa mga hindi po dyan, kasi karamihan sa Pilipinas ay namunga na mga tanim na papaya ay mga lalaki. Kaya yan po ang suggest ko po sa inyo, na pagtanim kayo ng papaya, pag maraming bulaklak, ganyan po gawin nyo, i-cross nyo po. Slice nyo po ng pahaba, tapos tusukin nyo ng kawayan pa cross. At ang kawayan po sa loob ay dapat po magkadikit. Ayan po. At sana po ay may naibigay ako sa inyo kunting kaalaman. At ito po, may isa pa pong maliit na papaya, at ito din po ay gagawin kong ganyan. Kasi parang lalaki din siya. May bulaklak siya pero lalaki yan. May bulaklak siya, maliit pa. Nakita nyo sa taas ng isang sanga. Bulaklak niya lalaki. Ay gagawin ko dyan, pag tumaba na yan, ganyan ko rin ulit. Magkatabi lang sila ng isang malaki. Yan, lalaki. May bulaklak. Tapos ito siya, lalaki din. Pero ganun din ang gawin ko sa kanya. Tusukin ko yan at magkaroon siya ng cross katawan para magbunga siya. Kasi sayang din ang pagpalaki nito at hindi magkaroon ng bunga. Yan po. O di ba, magkadikit na sila. Ang sa kabila po, papaya, may bunga. Katabi niya tanglad. Dito din po, papaya, may bunga na. Katabi niya, malunggay. Kulang na lang manok. Ano na siya? Ang kompleto na. Kompleto ng mga pangrecados sa manok. At ito po sa puno ng saging ay tinaniman ko rin po to ng sili na labuyo. Ano, sili na labuyo, yung may takip po ng ng electric fan. Ay tinaniman ko po yan ng okra, tsaka halo-halo na kasi wala pong space na lupa dito. At tinaniman ko na po ng okra tsaka sili ng mga buto. Pinagtatapon ko dyan, para tapos nilagyan ko lang ng palatandaan para hindi hukayo ng kapwa ko dito, mga OFW. Kasi masipag din dito magtanim yung kapwa ko na OFW na Vietnamese. Ayan pong tanglad po ay sa akin po yung tanim. At ito pong isa ay sa akin din yan. Ito nilagyan niya na dito ng space niya. At baka lahat ay maagaw, wala na pong mataniman. So may papaya na naman nagtubo dito tambakapan man ito ng lupa para mataniman. Yan po, diniligan ko po yung tinaniman ko ng sili tsaka okra para magtubo po yung mga buto na tinanim ko. Ito po ay maging guys, maging 1 million views. At good morning guys sa lahat. At sana po mag-ingat po kayo kahit saan po kayong sulok ng mundo, lalo na po sa kapwa ko OFW. Sana po ay makita nyo ito, ay mapanood nyo at i-support nyo pong channel ko. Thank you po and God bless you.